Escort, escort. Yung resibo! Inaaway ako ni teacher dito. Bakit daw ako, hindi bakit, kinakabahan daw siya. Sabi ko, lahat ng lahat ng bagay, merong risk yan. Pero syempre, yung risk mo, ika-calculate mo pa rin. Gagawin mo lahat, mag-iingat ka lahat, investigate lahat, nag-site survey kami lahat, suki ko na siya 2 taon, napautang ko na siya ilang beses. Tapos yung kaba mo, well, that's healthy. Kasi kapag tumayo ka sa gilid ng building, sa tuktok at gilid ng building at hindi ka kinabahan, kabahan ka na. 'Di ba? Kabahan ka na kung hindi ka kinakabahan. There's something wrong with you. So normal 'yun. Ang wag mo lang gagawin na halimbawa sinabi ng engineer na bukas bayaran kita, sure ball, at hindi ako nabayaran, wag mo akong sasabihan na, kita mo na. Wag mo akong sasabihan ng ganun. Kasi hindi siya nakakatulong. So what? Kung sinabihan ako ng sure ball bukas, sabay sinabihan niya, ay, boss, pasensya na, nag-over the limit ako sa bangko, hindi ako makatransfer ngayon. Gusto mo, cash na lang. Kaya lang, gabi na, hindi rin para maka-withdraw, over the limit din ako. So, okay lang ba, sa Monday na lang? Kasi, ganun siya. Ganun siya sa mga, ang init. Pumuhos ulan bago ako umalis eh. Nakakapote to the max ako. Ganun siya. So, kilala mo na yung behavior niya. Ganun. Tapos, inihahalin tulad niya ako sa iba kong kadil. Siyempre, iba-iba yung tao eh. Inihalin tulad niya kay Tililing. Ang tawag na pala namin kay ang tawag na ito, kay Jonathan is Tililing, kasi para daw may Tililing eh. Kada salita may tawa. Inihalin tulad niya kay Tililing. Kita mo si Tililing. Meron akong sa pantaha dyan, kita mo nagkatotoo. What do you mean nagkatotoo? Meron daw something. Anong something? Diba? Kasi madali magsabi. Diba? Sabi ko sa kanya, sige, ganito na lang. Total, nagkakatotoo sinasabi mo. Instead yung mga ganyan sinasabi mo, ganito sabihin mo, Dad, huwag ka nang tataya sa loto. Bakit? Kasi yung 125 million mo, pag yung tama mo dyan, pag withdraw mo yan, ang hirap i-manage nyan. Please. Last muna na taya yan, ha. Pag nanalo ka dyan, ha, poproblemahin pang paano ko gagastusin yan. Ha? Yung every time na mamalengke tayo, bibili ka ng worth 100? Ha? Yung 100 mo, naging 100 pesos, naging 100 million? Paano? Hindi na ako magti-teacher niyan. Paano yung mga estudyante ko, sino magtuturo? Magre-resign na ako niyan. Pag meron na tayong 100 million, huwag ka nang bibili dyan, Dad. Promise. Sinasabi ko sa'yo na magkakatotoo, sinasabi ko.
Pag nanalo ka dyan, ha? Hindi, yung panalo mo dyan, ha? Yung panalo mo dyan, mahirap yan ubusin. Ha? Mahihirapan tayo niyan, Dad. Huwag ka nang tataya dyan, ha? Last mo na nataya mo dyan, ha? Eh di sinabi ko sa kanya yun, ganun gagawin. Aba, nag-imagine, puta. Aba, nag-imagine yung lola. Dad, pag nanalo ka, magkano bibigyan mo? Ang dami niyang mga tanong. Oh, mukhang tatabi ah. Ay, hindi. Ang dami niyang mga tanong. Magkano commission ko? Eh, ba't kita ko komisyonan? Eh, magkasama naman tayo. Hindi, kailangan ako yung hahawak. Oh, di nagbago ngayon yung ano. Kinakabahan kasi siya rito dahil magkano na yung... Ito, yung utang niya dun sa kabila, kalahating milyon. 400 plus. Ito, panibago na naman to. Ito, walang-kulang 100 na naman to. Magkaibang site. Yung engineer na to, umutang na to sa akin ilang years ago. At nabayaran naman. In fact, nung una pa lang kami nag-usap, yung first kasi namimigay ako ng calling card eh. First conversation namin, yung kagad ang hirit niya. Sabi niya, sir, baka pwedeng makautang sa'yo. Sabi ko, sure, why not? Pero mag-ano muna tayo, mag-cash muna tayo. Cash muna tayo, maliit na halaga. Tapos, maliit na ano muna, malapit lang na cheque, 1 week muna, 2 weeks muna, ganyan. Kasi humingi siya kagad ng 30 days. Ganun. So, for the longest time, cash siya, cash, bayad, cash, deliver, cash. Ang haba, natapos na yung ano niya. Actually, nung patapos na, yung mga finishing product, yan nga, yung mga pintura, yung mga ano, saka lang siya ng utang. 2 years yun ha, saka lang siya ng utang. At although may delay, yun nga yung ano ni teacher na, oh, kita mo, 1 month na, wala pa rin cheque. Hindi, may cheque na, oh. Hindi pa na, ano, wala pang pondo. Hindi, popondohan yun, may ano lang yun, merong delay lang yung bayad. Oh, ang daming ano ni teacher, mga negative na in-input. Ganon. Tapos nung nabayaran, ang tahimik niya. Ganon. Hindi ko siya inaano, okay, tama, hindi. Basta nung nabayaran, wala lang, parang wala lang. Kasi gano'n naman talaga sa ano eh. Ang ito ito nagsisimula pa lang kasi ito na kontraktor. Kaya, hindi kagaya ng ibang kontraktor na merong milyon-milyon na puhunan, no? Pwedeng magpondo. Ito, kontraktor na to, umaasa pa lang to sa bayad ng client. Tapos, yung client naman umaasa sa nayari ng kontraktor bago bayaran. Sa madaling salita, yung client pinapapuhunan niya yung kontraktor. O namumuhunan din siya kahit papaano, pero yung kontraktor na to, priority niya yung tao. Kaya gusto ko siya. Hindi niya pinababayaan yung tao niya. Nung nag-uwian nga yung tao niya, kasalanan ko kasi na-delay ako sa delivery. Nag-aano siya sa akin na yung ang tawag na nag-aano siya sa Messenger. Sabi niya, papatulong naman, sabi niya gano'n. Kasi yun na nga ito, hindi siya makasingil. Nag-uwian na kahapon nung nag-deliver ako, nag-uwian na yung mga tao. Dahil wala daw sweldo, hindi, wala ring gagawin eh. Walang materyales eh. Wala pang sweldo. O, paano? Hindi rin siya makasingil. O, kaya inaano ko ni engineer na na to para masingil. Ang tagal niya na sa aking order to. Actually, medyo ano pa ako dito eh. Ang tawag dito. Kinakapa ko pa ng husto kung mababayaran na ako sa kabila, mache-checkihan niya ako sa kabila, magugod yung check ko dun sa kabila. Ganyan. Kasi may check pa ako sa kanya, 2. May nagud na ba ako na check 1, 2. Oh, meron akong schedule na ano ngayon, meron akong check na ano inaantay ko mabayaran. Ganon. So pinakikiramdam mo, kaya lang talaga yung pag ano niya, nakita ko yung condition doon sa site na stop na dahil walang materialis. O gano'n yan, paikot-ikot lang eh, sasabihin ng owner. Asa na yung finish roofing, finish ceiling, finish electrical? O hindi pa naman finish,
Ba't kita babayaran? Tipong ganun. O paikot-ikot lang. O maniningil si engineer, ma'am, sir, pa-down naman kahit ganitong halaga. Ayun. Hindi, mag-ano ka muna. Di ba, ganun yung nag-ano ng usapan nila. Kaya nag-ano sa akin, sir, boss, paano naman? Patulong naman, sa ganun. Never, para makapag-production na siya. Para matuloy na yung gumagawa, merong makita yung yung owner, o di maingganyo siya magbigay ng ng partial payment. Hindi naman yan malakihan biglaan ng paggawa, lalo na yung kumukuha ng mga kontraktor. Ganon. Tsaka yung mga tao niya, kita ko kung paano niya alagaan yung tao niya. Na hindi niya pinababaya ang walang sweldo. Ganon. Kung talagang wala, di uwi. Ganon, pinapauwi niya, wag mo na pumasok, pasensya na, wala tayong materyales, kanya. O di epektado pati yung niya, yung mga tao niya, di ba? Paano kung naghanap sa iba yun? Hirap-hirap kumuha ng matino na tao. Mga ganun ba? Mahaba-haba na rin pinagsamahan namin nito ni engineer. Ganun. And I know na marami namang engineer dyan o contractor dyan na sadya na nananakbo. Pero hindi ko tawag na ito. Basta yun, lahat ng bagay may risk. Yun na lang, lahat ng bagay may risk. Tsaka sa lahat sa akin, yung mga nanakbo sa akin, pinuntahan namin sa bahay. Minsan, matagal na yun, nanakbo sa amin. Nagsara talaga, totoo lahat. Nagsara na yung construction company niya, nasa bahay na lang siya, ganyan. Nasa akin pa yung cheque. Sabi ko, ipapasok ko tong cheque mo, may pondo ka ba? Sabi niya, wala, kung may ipasok yan, lugi na kami, bankrupt na kami, sabi niya gano'n. Sabi ko, bayaran mo pa rin kami, kasi nagamit mo yung materials namin. Tapos yung supplier ko ng Coco Lumber, mga native sa Quezon, sabi sa'yo, ang kulay nila, talagang bilad sa trabaho. Sabi niya, dala-dala niya yung mga tauhan niya. Tapos yung supplier ko, naka-owner type jeep. Pumarada sa harap ng bahay. Sa subdivision pa kami nakatira. Pumarada, nakabalagbag palibasa, madaling araw. Lasing! Sabi nga ganun. Hati na lang tayo sa 5,000, patumba na lang natin yung engineer mo. Sabi ko, wag, hindi. Gusto mo punta na lang natin. Sabi gano'n. Puntahan na lang natin, sabi ko gano'n. So, pinuntahan namin. Nung nasa bahay na kami, gano'n nga sinasabi, inulit lang yung sinabi sa akin. Tapos parang very apathetic na wala talagang pera wala talaga, gano'n. Naantay lang kami umalis. So, nung naningil kami ng gano'n, tumabi lang kami, kasi sa UP yun Nag-yosi sila doon sa nag-iisip ganyan. Laki pinanggalingan nila, Quezon. Nag-iisip ganyan. Dami namin, 7 sila. 7 kami lahat. Ganun, siksikan sila doon sa owner type jeep. Tapos meron din sa kotse ko, kotse pa ako noon. Nakailang ganun kami. Nakailang balik kami ganun. Balik-balik kami. Nagsabi siya, try nyo sa Monday. O wala talaga baka next week ganyan. Wala talaga ganyan. Yung napansin na misis niya na lagi kami nandoon sa tumatamay kami bench doon sa UP. Nakita niya pito puro lalaki kulay araw na nag-uubos ng pakipakiteng yosi nag-aabang, tas kitang-kita namin yung engineer nandoon sa opisina niya, parang home office niya. Bukas yung bintana. Kitang-kita namin siya. Tapos yung isang tauhan niya, yung parang taga-buhat ng Coco Lumber, sabi niya, gusto niyo gin na lang. Ako makaganti lang. Kalimutan niyo na yung 5,000. Gumaganon siya. Siguro narinig ng asawa, kasi asawa parang nagmamanman na rin sa amin Narinig ng asawa, nagbayad. Hindi namin siya tinakot ang harap-harapan Hindi namin siya tinakot harap-harapan. Pero siguro nakita niya na yung puspusan naming paniningil. Tsaka siguro naawa niya. Kita mo talaga itsura ng mga taong hard worker. Katawan, kulay, pananamit.
Mga hardworking yung mga tao na yun, wag mong bibiguin yun. Sila yung nag-harvest ng coco lumber, naglalagari ng coco lumber sa gubat, sa bundok. Ganon, sasakay nila sa kabayo, ganyan. Sila yung mga manual laborer sa coco lumber industry. Tapos gaganunin mo, hindi na mo nabayaran, hindi mo babayaran ng ganon-ganon na lang. Nagbayad. Mga ilang balik kami doon ganon. Kasi mga taga-UP, 'di ba, alam nila yung datingan ng mga taga-labas, taga-bundok, yung member ng New Peoples. Ng mga lefties, righties. Mga edukado naman 'yan, eh. Alam nila kung ano yung takbo ng isip niyan, tsaka galawan niyan. Katulad nitong delivery ko kahapon, yung yung buhangin, cash yun. Cash, ha? Supposedly, actually prepaid yun. Pag nag-PO sa akin yun, bank transfer ka agad. For the longest time, ganun. Tapos, parang nagkaroon ng problem sa bangko. Hindi, ako pala, na-delay ako. Kasi taghirap ng buhangin nun, yung time na yun, karoon ng problem. Sabi, sir, hindi ko muna ita-transfer. Sabi sa akin ganun. Kasi hindi pa sure, ganyan. Para yung pondo namin napapaikot pa, ganyan. Hindi mabababad sa yung pera, ganyan. Kumbaga. So ako yung na-delay. Tapos biglaan, siyempre takot ko lang, no? Takot din ng truck ko. Biglang pinriority namin. Parang siguro maglalagay siya doon sa quarry. Uy, kami na muna, please lang. Ito muna, bawas ng kasakitan namin, alang-alang lang, tipong ganon. Na-deliver namin. Ngayon, nauna tuloy deliver ko sa bayad. For the longest time, sila? Prepaid sila, bayad muna bago deliver. Magmula nun, naging ganon na yung trend. Parang, deliver muna, nung na-deliver na sa kabayad, ganyan, na dati namang prepaid. Although nadi-delay 1 araw, 2 araw, pag weekend pa 3 araw, ganyan. Pero nagbabayad pa rin. Iba naman kasi yung scammer sa sa na-delay lang eh, ganoon. Ibang-iba 'yon. Kaya ganoon. Parang ako, yung delivery ko, nadi-delay. Kasi ako naman lahat humaharap. Ako nagpipinance. O kapipinance ko lang yung nauna. Pero mo, kalahating milyon yun. Di biro yun ha. Saan ako dudukot ng ganong kalaking pera? Anong natapos ko, ito na ngayon na binbin. Pa isa-isa lang. Katulad kahapon, may bigla akong delivery dun sa kabila. Kaya lalong nabawasan oras ko dito, ganun. Tsaka yun nga, kinakapa ko nga na magbayad muna siya ng isang cheque niya, ganun. May risk talaga eh. Meron talagang sugal, kumbaga eh. You just manage the risk. Yun na lang masasabi ko. Tapos pag nagkaroon ng problem, harapin mo. Kasi yung ate ko ibang klase yon. Ibang klase yung ate ko na yon. Kaya inawali na
Ibang klase yun. Hindi ko nga alam kung paano niya sinasalang yung pangalan ko. Meron kaming suki na engineer. Ganon. Pag nadidelay siya ng bayad, yung engineer meron siyang sinasabi doon sa engineer. Tapos biglang magbabayad sa akin yung engineer. Kung ano man yung pinagsasabi niya. Ganon. Suki din namin. Nakita ko yung, nagkalkal ako ng mga lumang resibo, 2023, February. So, ilang taon na? Isang taon na. Isang taon na rin mahigit. So, suki na namin engineer na yon. Pero every time na deliver ako madaling araw, tapos sisingilin ko sa umaga, ganyan. Tapos nadidelay o wala yung engineer, syempre may sarili ding buhay. Naghatid ng anak o ano pa man. Nadidelay yung bayad sa akin, ganyan. So, may sinasabi yung ate ko sa kanya, may chinachat o tinatawagan na napapa-rush si engineer na bayaran ako. So, ganun. Minsan, nagsalita sa akin yung engineer, sabi niya, may sakit ka pala? Sabi ko, oo, pero kaya naman, sabi ko gano'n. Parang nagulat ako, alam niya, na may alam lang naman na nagkasakit ako, trangkaso ako yung ate ko. Ganun. Ako, pag trangkaso naman ako, pag kaya, pag hindi. Ganun. One time, na yun yung, tawag na ito, may nag-alok sa kanya na ibang ahente. Hindi pa muna. One time, nung naningil ako sa bahay nila, yung misis niya yung sumagot. Nagbukas ng gate. Doon ako naniningil sa bahay nila Wala naman siyang formal na office Doon ako nangunguha ng cheque sa bahay nila. Yung misis niya yung sumagot. Simangot. Palagi yun. Iniisip ko lang, baka wala pang kain to, baka ano lang to, baka ganito lang yan. Alam mo naman mga misis, ganyan. Ganyan. Pero nung napapansin ko, palagi na nakasimangot, something wrong na dito. O something wrong na sa kumpanya namin. Something wrong na tingin niya sa amin. Kasi tuwing ako yung kaharap, nakasimangot Parang pag magbabayad na lang ako, kami na lang ni engineer, alam ba, magagalit yung misis niya. Parang kami na lang ni engineer ang merong side na usapan na, sige, babayaran na kita ngayon, huwag ka na mag-alala dun sa asawa ko. Parang ganun. It turns out na kaya pala nakasimangot yung misis ng engineer. Dahil yung ate ko, kulit ng kulit. Hindi lang sa paniningil ko, kulit ng kulit sa sa pag-aano ko, hindi lang sa paniningil sa pagtatanong ng deliver. Engineer, baka ubos na yung buhangin, kadi-deliver ko lang, 1 linggo lang Engineer, ganyan. Makulit daw. Makulit. Actually, tinanong na ako ng engineer. Minsan, sabi niya, makulit ba talaga yan si pinagtakpan ko na lang, sabi ko, pasensya ka na engineer puhunan niya sa negosyo niya, pagiging makulit. Yun ang una lumabas sa utak ko yun yung sinabi ko, pagiging makulit. Talaga naman, pag salesman ka, kailangan matyaga, hindi makulit. Huwag sobra, wala nang bagay sobrang masama matyaga, tsaka proper yung pagtatawag mo, proper time, ganyan. Kasi tumatawag siya ng alanganing oras. Baka mamaya magkayapos yung mag-asawa, sabay mag-check, engineer, how are you? Bukas sa cellphone niya, nakatungo yung asawa niya doon sa cellphone niya. Sino ba yan? Ano na yan? Tawag na tawag, this oras ng gabi. Baka ubos na yung buhangin. Sabi ko, wag mong ite-text ng alanganing oras at ang sagot naman ng ate ko, hindi, siya nga, nung gantong oras din sumagot. Oo, hindi porke sumagot, it's okay. Tsaka kaya siya sumagot kasi may delivery tayo ng madaling araw na yun. At nagtawag ka ng may problema sa delivery. Pero wag mo gawing normal yun. Isipin mo, kayakap niyang asawa niya baka they're doing their thing pa, tapos titigil, pupulutin. Kaya nakasimangot. Kaya galit sa'yo yung asawa nakita pa ang pangalan Gloria. Sino ba tong Gloria to? Pag
pag backread niya, puros, how are you? Good, puta. Di ba? Talagang ano ka? Talagang mabubuisit ka. Kaya sabi sa ate ko, keep it professional. Lalo na babae ka, single mother, ano ka, separate, ano ka. Keep it professional. Tapos yung kausap mo, lalaki, ganyan. Meron pa naman siyang philosophy na, di ko kasalanan kung crush nila. Mario, 50, ilang taong ka na. Dapat wala ka na sa ganyang level. Diba? Anyways, so nawala yung engineer na yun sa madaling salita. Nawala, as in, sinumpa na kami ng engineer na yun. Dahil nakahanap ng ibang supplier. Ganon. Na babae rin, na estudyante, na working student, na I'm sure hindi ganon ang paniningil. Kasi hanggang ngayon, doon pa sa kanya kumukuha, ewan ko lang. Kumbaga, para matigilan lang yung pangungulit ng ate ko doon sa engineer. Ganon. So, trabaho mo mag-follow up, trabaho mo mangulit, pero lagay mo sa lugar. Ganon. Wag naman yung madaling araw, wag naman yung oras ng kain, wag naman yung tapos na yung office hour, ganyan. Iba na lang kung siya yung nauna, di ba? O Gloria, ano na? O alas 8 na, ha? Bakit wala pa yung ano mo, sabi mo alas 7 darating. O tipong ganon. O siya nauna, ikaw ngayon sasagot. Or kung may delivery, tapos usapan kayo na, papalo up ako ha, kung makarating na, magte-text ako, ganon. O kahit text lang, para at least kung kumakain man, makikita niya, may nag-text, basahin ko yung mamaya pag ano. Pagkatapos ko. Ganon, keep it, ganon lang. Huwag yung, makulit ka pa sa jowa na iniwan eh. Ganon. Kaya na sinasabi ko kay teacher, sabi ko, kung may delay man, trabaho ko mag-follow up. Ganon. Trabaho ko, kasama sa trabaho ko yan. Kasama sa negosyo yung ma-delay, mag-follow up, ganyan. Pero wag mo akong i-injection na ng negative araw-araw. Kung injection na ng negative, kasi hindi siya nakakatulong eh. Alam mo yun? Hindi siya nakakatulong. Ang mas makakatulong pa yung, dad, alis ka na, may deliver ka na. Dala mo ba yung cellphone mo, wallet mo? Ano ba yan? Mas makakatulong yun. May kapote ka, mukhang uulan, baon kang kapote, mas makakatulong yun. Kasi yung ako, umaalis ako ng, ng walang kain, ng ganito, ganyan. Tapos, ang iiwanan niya salita sa akin, mababa, di ba? Negative, wag ganun. Gusto mo iwanan mong salita sa akin, tataya ka na naman sa loto! Mahihirapan tayo talaga dyan. Gastusin niyang 100 million na yun. Last mo na yan. Mas mabuti pa ganun ang sabihin.